Why do I feel like an oldie hearing you calling me darling? Aren't you too old? Asar ko bago ngumisi. Gusto ko talagang itsura niya kapag parang constipated at ayaw sa mga sinasabi ko. Sa palagay ko ay akong mananalo. Old? Old enough to make more baby. Would you like that? Siya naman ang gumisi at kinagat pang ibabang labi. I started it. And yet I'm still the loser. Sinamaan ko siya ng tingin at inis na init siya sa kanyang orange. Did I ask you for it? Sino bang ayaw gumamit ng proteksyon? Hamon ko. He bit his lower lip more as his green eyes shined. Well, achievement unlocked. I now have a baby and you as my wife. Pinaningkitan ko siya ng tingin. Proud na proud pa talaga ito? Ganon? Wala kang honeymoon ah? Iniwan ko siya sa gilid ng daan at dumiretso sa convenience store. Nakakaasar. Sa tingin ba niya madaling manganak? Preya! Habol na tawag nito at sinabayan ako sa loob ng convenience store. Preya? Hindi na naman darling? Hey! Tawag niya ulit at kinuha ang ice cream na hawak ko. Akin na! Nilahad ko ang palad ko tinintay na ilapag niya roon ng isang galon ng ice cream. Umiling siya at dumiretso sa counter. Binayadan iyon bago inilagay sa kamay ko ang supot. Sinabi ko bang bayaran mo? May inis na tanong ko. Umisi siya bago ako inakbayan at giniya palabas ng store. Darling, dati nga mga underwear binibili ko hindi ka naman umaangal. Ice cream lang yan. Bulong nito kaya naman malakas kong siniko. Umaray siya at hinawakan ng tagilirang siniko ko. Ngunit hindi inalis ang pagkakaakbay sa akin. Mas umahon yata ang inis ko sa kanya. Dapat lang naman na binili niya ako noon ng damit. Dahil siya naman itong nagtanan sa akin. Siya naman itong nagdala sa akin sa Laguna. Sorry, masama nga pala magbiro sa buntis. Malambing na sabi nito ngunit sumisilay rin ang ngisi sa mga labi niya. Sinasabi ko sa'yo, Salvador, hindi ka makakatabi sa akin sa pagtulog. Tinanggal ko ang kamay niyang nakaakbay at pumara ng tricycle. Hinarang niya pa yun kaya hindi makasulong. Tabi dyan, o forever kang walang tabi. Alanganin siyang tumawa at tinaas ang dalawa niyang kamay na tila sumusuko. Okay darling, ingat ka. Sweet niya pang bigkas. Bumalik ka ng Laguna, ayaw muna kitang makita. Sigaw ko bago umandar ang tricycle. Kinawayan ko pa siya at binigyan ng flying kiss. Nakatayo lang siya doon na madilim na ang aura at hindi nagustuhan ang ginawa ko. Natawa ko at hindi na inisip kung galit siya. Swerte lang talaga na papagtiisan niya ako. Gusto mo bang samahan kita, anak? Si mama na may pag-aalala ang tingin sa akin. Pareho kaming nakaayos ngunit ibang destinasyon. Dalawa rin ang tricycle na nag-aabang sa gate. Isa para sa kanila na papuntang grocery store. Ang isa ay para sa akin papuntang terminal ng jeep. Kaya ko na po, ma. Alam ko naman po kung saan kukuha ng Senomar. Pilit akong ngumiti. Kahit gusto kong magpasama sa kanya ay pinipigilan ako ng matalim na tingin ni Papa. Kahit gaano ko papalakasin ang loob ko, ay humihina lamang iyon lalo na sa tuwing naiisip ko na galit sa akin si Papa at gusto na akong alisin sa pamilya. Hindi naman tayo magtatagal. Nandun naman ang papa mo sa grocery store. Pilit pa nito. Kita ko naman na gusto talagang sumama ni mama. Ang problema ay tutol si papa at ayaw ko na mas magalit pa to o idamay pa si mama. Hindi na po, ma. Okay lang po. Kaya ko na. Lorna, kasalanan niyang nangyari sa kanya kaya pabayaan mo siya. Si papa na tinaliman ako ng tingin. Lumapit ito kay mama at giniya na palabas ng gate. Nilingon pa ako ni mama. Binigyan ko lang na nakakaintinding ngiti. Hinayaan kong makaalis ang tricycle nila bago ako sumakay sa isa pa. Sinabi ko lang na sa terminal ng jeep bago iyon umandar. Hindi ko naman sila masisi na galit sila sa akin. Hindi ko rin naman masisi ang sarili ko dahil totoo namang ginusto ko. Ang tanong ko lang ay hanggang kailan. Ikakasal na ako bukas ngunit hindi pa rin tanggap ni Papa. Baka manganak na ako hindi pa rin tanggap nito. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili. Ayaw ko na muna sanang isipin. Ang kaso ay hindi ko mapigilan. Sana naman sa paglabas ng baby ko ay matanggap na kami ni Papa. Doon na lang ako umaasa na kayang tunawin ng baby kong matigas na puso nito. Buong biyahe ay nagmumuni-muni ako kung anong magiging reaksyon ni Papa sa paglabas ng baby ko. Matutuwa? Walang pake? O magagalit dahil paniguradong kamukha ni Kian? Nangiti ako at nahaplos ang tiyan. Baby, hindi ka naman clown pero sana pasayahin mong lolo. Para naman good shot na ang daddy mo. Gusto kong humagikik sa naisip.
Kung kamukha man ito ni Kian ay paniguradong hindi magugustuhan ni Papa. Natigilan lang ako sa pag-iisip niyo nang makarating sa destinasyon. Tumungo ako sa building na kuhanan ng Senomar. Ngumiwi matapos makitang may kahabaan ng pila. Dapat pala maaga akong umalis ng bahay. Kumibit-balikat ako at wala nang magagawa dahil nandito na. Kumuha na lang ako ng form at nag-fill up niyon. Tahimik akong umupo sa waiting area at hinihintay na sumulong ang pila. Malamig ngunit hindi ko yon alintana. Mas nanlalamig pa ako sa kaba dahil sa kaalamang ikakasal na ako bukas. Ang bilis! I don't regret my decisions. In fact, I'm happy to get married to the man I love. To the man I gave myself to. To the man who can endure suffering and tiredness just for me. To the man who is the father of my child. Yes, we have been in a fight. But all of those things don't matter. Halos limot ko na nga si Mila at ang video. It seems like it has become a way for us to be in this relationship. Being together is wonderful. And I hope we are meant for each other until death do us part. Napakurap ako sa pag-vibrate ng cellphone ko. Kunot noo ko yung kinuha sa bagat na pangisi matapos makita roon ang pangalan ni Kian. Bakit? Masiglang bungad ko. Ang alam ko'y kukuha rin siya ng Senomar ngayon. Kaya't hindi ko inaasahan ang tawag niya. I miss you. Malambing nitong bulong na nakapagpataas ng kilay ko. Magkasama pa lang kami kahapon tapos ngayon may pamismis na. Galit pa nga yata siya sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Pero tila nakalimutan na niya. Akala ko ba kukuha ka ng Senomar? Lihis ko. Wala bang I miss you too, darling? May tampong tanong niya. Ano? Kumukuha ka na ba ng Senomar o hindi? Iwas ko ulit. Naiilang kasi akong mag-I miss you too lalo na't marami akong katabi. Nasa public din siya pero ang harot niya. Wala ba talagang I miss you too? Bahala ka dyan. Pinatay ko ang tawag ngunit mabilis din na nagtipa ng mensahe sa kanya. Sinend ko lamang ang I miss you too sa kanya. Wala pang isang minuto'y tumatawag na ulit ito. Love you, darling. Natatawang bungad niya. Tumaas ang kilay ko. Alam ko na agad na umaasa siya ng I love you too, but I won't say it. Kapag natapos na lang ang kasal. I think that would be sweeter at that time. Kumukuha ka na ba ng Senomar? Balik ko sa punto ko kanina. Darling, ano? Kumukuha ka na ba? Kung hindi, ibababa ko na to. Sige, ibaba mo na. Tila na-excite pa siya at siya pa ang nagpatay ng tawag. Napailing ako. Akala ata niya ime-message ko siya ng I love you too. Salvador, naloko na. Nag-flash ulit ang tawag niya na agad ko namang sinagot. Bakit walang message? Bungad na tanong niya, sabi ko na nga ba. Napangisi ako ngunit tumikhim rin. Anong message? Inosenteng tanong ko. Alam ko naman ang tinutukoy niya ngunit ayaw ko lang talagang matuwa siya ngayon. Hindi na nga ako nanalo kahapon, hindi naman pwedeng hindi pa rin ako manalo ngayon sa asaran. Hormones, gusto ko talagang inaasar siya. Trip mo si daddy, baby? Bakit walang I love you too? Dapat ba meron? Tumaas ang kilay ko kahit hindi niya kita. Dapat. Agarang sagot niya. Senomar, meron ka na? Dapat ba meron? Kumunot ang noo ko sa pag-ulit niya ng tanong ko kanina. Heto na naman, kapag nainis ako talo na naman. Dapat lang, Salvador? Matigas na sabi ko. Walang Senomar, walang kasal. Walang kasal, walang honeymoon. Walang honeymoon, walang baby. Kaya dapat may Senomar, Salvador. Sandali lang, darling. Dinig kong ilang papel sa background niya at iilang boses ngunit hindi malinaw. Miss, heto, Senomar ha? Senomar, sir? Dinig kong balik na tanong ng babae. Yes. Sumandal ako sa upuan at nanatiling nakikinig sa palitan nila ng usapan. Tahimik ng ilang minuto ngunit nagsalita muli ang babae. Sir, wala po ang pangalan nyo. It means po that you already married. Napaangat ako mula sa pagkakasandal sa sinabi ng babae. Walang Senomar si Kian? What? I never married anyone. Miss, ngayon pa lang ako magpapasakal. I mean, kasal. Please, pakicheck mo muna ng maayos. Anong sakal? Kung kasama niya ako malamang ay kanina ko pa siya sinakal. Sir, we're sorry pero wala po talaga. That is impossible. May gigil niyang bigkas. Miss, listen. Tomorrow is my wedding. I was never married. I am clear and very sure that my status is single. Please do your job accurately. Sir, wala po talaga. No, you won't tell me that. Single ako at magpapakasal pa lang. Sir, i-retype mo, WEST.
Ayokong maging kabit, Salvador. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo yan. Singit ko sa usapan nila. Umirap ako at binaba na ang tawag niya. Kung wala siyang Senomar ay maaaring kasal na siya. Buisit na Kian. Naloko na talaga. Naloko pa yata ako. Kasal naman pala pero dinamay pa ako. Nagdadalawang isip na tuloy ako kung kukuha pa ba ako ng Senomar. Saan ko naman kasi gagamitin kung kasal ng pakakasalan ko? Manghila ng ibang lalaki at ipaako ang anak ko? Huwag na lang. Mas gusto ko pang maging single mother. Nanlambot ako at nawalan ng sigla. Ilang beses ding umilaw at nag-vibrate ang cellphone ko ngunit hindi ko pinansin. Sa huli nilagay ko sa airplane mode para hindi na maistorbo sa tawag niya. Sino naman ang pinakasalan niya? Hindi lang yata isa at hindi niya maalala. O baka si Mila kaya galit na galit sa akin. Kaya siguro malakas ang loob ng babaeng yun kasi kasal sila sa papel ni Kian. Mas lalo akong nawalan ng gana at bagsak ang balikat na naghintay sumulong ang pila. Bahala na. Kahit nasa isipan kong kasal na si Kian ay kumuha pa rin ako ng Senomar. Kahit inabot ako ng hapon. Baka naman kasi may mali lang sa system nila. Tapos masyado akong nag-overthink na rito. Kung kasal naman talaga siya ay kaya ko naman buhayin ang baby ko. Kung gusto niya magbigay na lang siya ng sustento. O kaya naman hanapin niya na lang ang asawa niya at huwag na akong gambalain dahil panigurado. Hindi na siya sisikatan ng araw kay Papa. Hanggang makarating sa harap ng munisipyo ay nanlahalambot ako. Hindi makahakbang ang mga paa ako papasok. Natatakot na baka nga kabit ako. Sobra naman. Sorry for that. Humihingal na boses niyang nakapagpalingon sa akin. May pawis sa noo tila nagmamadali papunta rito. Lumingon pa ako sa paligid at hinanap ang sasakyan niyang dala. Nasa malayong gilid yun at sa may lilim. Hinayaan ko muna siyang makahinga ng maluwag bago tinaasan ng kilay at inis na tinitigan. Kapit ba ako, Salvador? Diretsyong tanong ko. Nanlaki ang mga mata nito at niladlad ang hawak na papel. May lukot at tila gigil na hinawakan. No, darling. Single pa ako. Sa'yo lang magpapatali. Ngumuso ako at nakahinga rin ng maluwag dahil doon. Nawala rin bigla ang inis ko at galit. Akala ko'y magiging kabit ako. Mahirap pa namang hiwalayan ng isang Kian Salvador. Kung si Mila nga na walang connection sa kanya hindi siya maiwanan. Ako pa kaya? Good. Tipid kong sagot. Tinalikuran ko siya at nauna nang pumasok sa loob ng munisipyo. Dinig ko pang mga nagmamadali niyang hakbang at hingal. Pilit sinasabayan ang lakad ko kahit napagod siya. Nagkamali sila sa pagtipa ng pangalan ko. Wala naman akong iba. Empleyado nilang may problema. Paliwanag niya. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi ko naman tinatanong kaya bakit siya nagpapaliwanag. Sapat na sa akin may Senomar siya at tuloy ang kasalan. Darling, very much single ako. Sa'yo palang ikakasal. Apelyido ko lang ang ikakabit sa pangalan mo. Pagpapatuloy niya. Alam ko, pagtatapos ko sa mga paliwanag niya upang matahimik na siya. Tumigil siya kasabay ng pagtigil namin sa harap ng registrar. Hi! Okay na ba ang requirements nyo? Magiliw na tanong nito matapos kaming maalala. Yes po, heto na po. Inabot ko ang mga papeles na agad niyang kinuha. Nagagalak pa akong tuloy ang kasal. Okay, 10 a.m. bukas. Congrats! Ngumiti ako at mabilis na tumalikod. Hinabol pa ako ni Kian at kinulong ang bewang ko sa mainit niyang braso. Not so fast, darling. Tumigil ako at hinarap siya ngunit halikang sumalubong sa akin. Mabilis lang at hindi malalim. Inis ko siyang hinampas lalo na't may naglalarong ngisi sa labi niya. Lumingon pa ako sa paligid kung may nakapansin ba, ngunit mukhang wala naman. Pero kahit na. Bukas pa din dapat ang kiss the bride. Can't wait, darling. I'm excited. Mahinang bulong niya sa tenga ko at lalo pa akong hinapit. Umayos ka nga. Gigil na sigaw ko. Nasa public pero ang harot niya talaga. Nakakahiya. What? Natatawang turan niya bago ako binuhat at lakad takbong dinala sa sasakyan niya. Ibaba mo ako, Salvador! Na, ha? Hindi ako sisipot bukas, sige ka! Banta ko pa. Mabilis niya akong ibinaba sa passenger seat at sinuotan ng seatbelt. Mabilis din siyang umikot sa driver seat. Akala ko'y paaanda rin niya ngunit hinarap niya ako at nakangiting tinitigan. Hindi ako nakakibo lalo na't bumaba ang mukha niya at hinalikan ako ng marugdog. My lips parted with the sensation. Mabagal at tila nag-iingat ang halik. The care and softness were there, as if he didn't want me to get hurt, and that melted me inside. I felt his calloused hand travel down my right thigh. He caressed it and massaged it softly as he adjusted the passenger seat.
Minani-obra niya yon upang mapahiga. My body quivers, not because of fear, but of the heat I am feeling. Naglalakbay yun mula ulo hanggang paa, kaya naman pinalalim kong halik. But he stopped and kissed my forehead before he planted another kiss on my nose, down to my lips. It became deeper as he pulled the skirt of my dress up to my stomach. Marahan siya sa harap ko at inalis ang seatbelt ko. I almost felt weak when I realized how much he desired me. Naglalagablab ang berdeng mga mata niya. Nakasulat kung gaano niya gusto ito. I bit my lip and voluntarily placed my right leg on his waist. I am ready to welcome my baby's twin. I am at the peak, and I guess there's no turning back. Handa na nga ako sa malalim na halik, at handa na rin kumapit sa kanya ng mahigpit. But then I was woken up to my last full desire, when he chuckled and kissed my forehead soundly. Darling, akala ko ba inis ka? Bibitinin mo ako, Salvador? Salubong ang kilay na tanong ko. Well, not really. But maybe we can do this after our wedding? Hindi siguradong tanong niya. I shoot him squinting glances, not believing he can really take self-control now. Yeah, after the wedding, darling, he murmured again, but I didn't listen. Instead, I grabbed his hair and pulled his head back to kiss his lips. I hugged him tightly and tugged on his body so we could be much closer. He didn't protest. He was accommodating and even guided me. I don't care if we are inside of his car. Hindi pa gabi at hapon pa lang. Inumpisahan niya kaya dapat tapusin niya.